Amen. I would like to entitle this message, Don't Be a Fool. I want you to look at your seatmate and recite the title to your seatmate. Ready, go. Don't be a fool. Amen. Thank you, and you can now be seated in the presence of our God. So church, we have already started a new book in our Bible, in our weekly Bible reading. So if you are not joining us, please do join us. Every week we are posting the Bible reading schedule in our church chat group. So andun po. So this week we already started with the book of Proverbs. And so Lord willing, I will also pattern my sermons for the next Sundays as we follow along with our Bible reading sa book of Proverbs. So I want to start today sermon series on the book of Proverbs, Don't Be a Fool. And you already know this, church. The book of Proverbs is a book of wisdom, so it is meant to make us wise. Yan ang dahilan kung ba't sinulat ng Proverbs, para ang mga anak ng Panginoon ay maging wise. And one of the best ways para tayo ay maging wise ay yung malaman natin kung ano yung kabaliktaran niya. One of the best ways to learn a character that God wants us to learn is by learning its opposite. And so today, let's start with this sermon, Don't Be a Fool. And I know I seldom preach in the negative tone, and I'm not here to guilt trip everyone, but I know it's in the negative tone. But I would like to give some rules as we listen to preachings, okay? So ito, general rules lang po ito. Sabi ni Joel Beakey sa kanyang libro, compiling the messages of the Puritans, may mga binanggit siya doon na rules on how to listen to a sermon by the Puritans. John Owen said, "Do not put the word off from yourself as if it were meant for others." So that's the first rule, okay? When listening to a preaching. Huwag mong sabihin na yung preaching ay para sa iba. Hindi po, ang preaching ay para sa iyo. Amen. Okay, so, it's funny when people come to me after the preaching and say, Pastor, ang ganda ng preaching, sayang wala si ano, no? No, okay, don't say that. Amen. In fact, when you say amen for yourself. Okay, I already said this in one of my Facebook videos. Sabi ko yung word na amen, it means I believe. You are affirming something. So kapag may nasabi sa preaching at naniniwala ka doon, ina-affirm mo yon para sa sarili mo. Sabi mo, I believe or amen. Hindi yung mag-amen ka for your seatmate. That's a no-no, okay? Okay, so today we are talking about how to be a fool. I don't want you to be imagining someone. No. All of us, being fallen because of the noetic effects of sin, all of us are fools to the core. That's why we have our own foolishness. And don't you ever say, Pastor, what a nice preaching, it's not for me. No. We are all fools. If not by the grace of God, we will still be fools today. And even if we got saved, we still have our own foolishness that we go back to. Kaya nga pag nakikinig tayo ng preaching na ito, sabihin natin, Lord, talk to me. Speak to me today, Lord. What I do not know, teach me. What I am not, make me. Lord, kung ano man ang wala pa sa akin, ibigay mo. Amen. Richard Baxter said, listen with reverence and holy fear, not with a critical spirit. Don't listen saying, bakit naman ganyan yung preaching? Parang sinadya siya para sa akin. No, okay, no. No, this is from the Word of God. Don't listen with a critical spirit, trying to find for loopholes. No, accept the Word of God today. Amen. Another, let the Word search you. Sabi ni Thomas Watson, let the Word search you, even where it is painful. In fact, if a preaching doesn't make you uncomfortable a little, it's not a nice preaching. Why? Because the preaching of the Word of God goes against our human nature. That's why you will feel a little discomfort. At okay lang po yun, kapag nakikinig ka ng preaching at may konting discomfort, ibig sabihin po nun, kinakausap ka ng Holy Spirit. At kung meron kang bagay na dapat katakutan, yun yung araw na kahit sobrang tindi na ng exposition ng Word of God, wala kang nararamdaman.
Mas nakakatakot po ang araw na yun. That even when the Word of God is presented to you plainly and simply, tapos wala siyang effect sa iyong puso, you have a callous heart, that is the most dangerous stage. So if you feel a little discomfort from the Word, you should be saying, praise God, Lord, you are still talking to me. Amen. And William Perkins said, do not rest in understanding unless it leads to obedience. It means when we are listening to a preaching, hindi pa enough na sabihin natin, oh, ang galing, ganda na exposition, naintindihan ko na yung verse, ang lalim, ganun pala ang connection nun kay Jesus Christ, ganun pala ang doctrine nun, tapos na. No. You should not rest until knowledge becomes the doxology of your life. Until doctrine becomes application in your life. Until, this knowledge becomes real in your life. Dapat yun ang prayer mo, Lord, gawin mong totoo ang preaching na ito sa aking buhay hanggang sa aking mai-apply. That's the time that you know you have truly heard and understood the message. Amen. Kaya nga, sabi ng maraming pastor, the only Bible verses that you know are the ones you are applying. Did you get that? The only Bible verses that you know are the ones you are applying. Because hindi enough that it will stay in our mind. Let me remind you, ang faith nag-uumpisa sa utak, notisya, knowledge. But it doesn't stop with knowledge. It becomes the assent of our heart. It becomes the persuasion of our heart. And later on, it should become the application in our life. And so, ganun po tayo. Pag nakikinig tayo ng preaching, knowledge, it becomes the persuasion of our heart. Yes, naniniwala ako dyan. And then, nagiging application po siya sa ating buhay. So, I know, naka-negative tone yung ating preaching ngayon. But I want you to remember these rules as we go through our preaching today. Don't be a fool. You ready to learn, church? Okay, so pag-usapan natin ngayon ang 4 na klase ng fools. The 4 kinds of fools in Scripture. I was trying to arrive at a single Tagalog word for fool, pero wala. Nakakatuwa lang dahil pag nag-Google ka, ilalagay mo doon ang Tagalog ng fool, ang una niyang reply, tanga. So, hindi, okay? Habang dinidiscuss ko itong 4 na fools na ito, magkakaiba yung kanyang Tagalog words, yung kanyang translation. But I want us to understand the 4 kinds of fool this morning. Okay, number 1. Number 1 is the God-denying fool who lives as though God is irrelevant. The God-denying fool, the fool who says there is no God. Yung fool na nagsasabi, walang Panginoon at nabubuhay siya na para bang walang Panginoon. And I got this from the first Hebrew word used for the word fool, and that is the Hebrew word Nabal. At sa Bible po, alam nyo, ang original language na sulat yan in 12,000 Hebrew and Greek original, and some are Aramaic. Pero nung translate po yan sa English, naging 6,000 words na lang. Bakit po? Maraming mga words sa Hebrew and Greek na wala siyang diretsong translation sa English. Like for example, yung English word na love sa Bible. Love, isa lang yun. Pero in Greek, maraming kinds of love. Eros, agape, alam niyo yan, right? Storge, phileo. So 4 na words yun. Pero nung translate siya sa English, pare-parehas lang siya. So, kailangan i-check mo yung original language para malaman mo kung anong klaseng love yung kanyang tinutukoy. Ganon din po ang nangyari sa word na fool. In English, isa lang siya. Wala silang mahanap na isang translation. But there are actually 4 Hebrew words to the word fool, and this is the first word, Nabal. At ano ang ibig sabihin ng Nabal? Siya yung fool na nagsasabi, walang Diyos, di ako naniniwala sa Diyos, nabubuhay siya na parang walang Diyos. And this person can even believe there is God, pero hindi siya nabubuhay na para bang merong Panginoon. And so we have this Psalm 14 verse 1, the fool in Nabal in Hebrew had said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. Bakit? Kasi nga ang kanilang mindset, walang Panginoon, so walang magja-judge sa kanila, walang nakatingin sa kanila
sa langit, so they will just do anything they want. They are corrupt. They have done abominable works. Why? Because they are living as if there is no God. And let me tell you, church, all of us started as Nabal. Why? Because when Adam fell into sin, it was the start of the fall of man. At sabi po ng Bible, we were born in sin. We were born that we were not righteous. We were born that no one seeks after God. Wala po sa atin ang natural na naghahanap sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, you did not choose me, but I have chosen you. Sabi ng Bible, you only love me because I first loved you. Because by nature, we are all Nabal. Tayo mga fools that we started our life, na nabuhay tayo na para bang wala ang Panginoon. Kaya sabi ng Book of Proverbs, the fear of the Lord. Ano po yan? Ang tinutukoy niyan ay salvation. The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Para ang isang tao ay makawala sa pagiging fool, sa pagiging Nabal. Kailangan niya makilala si Jesus Christ as Lord and Savior. He needs to know that Jesus died for him on the cross. And it is the foolishness of the gospel that will save him. At kailangan paniwalaan niya yung foolish gospel na yun, na hindi ka maliligtas by your works, by your religion, but you will be saved by grace through faith. As simple as that. Amen. It's by the foolishness of the gospel that a fool can get out from being a fool. At so kapag ang isang tao ay nanampalataya sa Panginoon, that's the time that God will give him a new heart, regenerate his heart, give him a heart that now believes in God, a heart that now lives for God. At doon tayo nakakaalis sa first kind of foolishness na ito, Nabal. Nakakalungkot lang because some of us, even if we are Christians already, we still struggle with this kind of foolishness na tayo ay nabubuhay na para bang wala ang Panginoon. So ano bang ibig sabihin nun, Pastor? Nabubuhay na parang wala ang Panginoon. Okay, so I want you to remember this, okay? Pag sinabi yung word na Nabal, gusto ko maalala ninyo yung Bible character na ang pangalan niya ay Nabal. Sino yan? Okay, so next slide. Si Nabal po, sa Old Testament, ay asawa ni Abigail. Etong story na ito ay nangyari nung time ni David. So, merong isang lalaki, his name was Nabal, and during this time, king na, na-anoint na king si David. And so, the Bible told us that King David was guarding the sheep and the properties of Nabal. So, binabantayan, David showed kindness to Nabal. David, inaalagaan niya yung mga sheep ni Nabal. Binabantayan ng mga guards ni David, yung mga alaga ni Nabal. David was just showing kindness to Nabal. But what did the Bible say? What did Nabal do? Grabe no, yung pangalan niya, ibig sabihin niya, fool, Nabal. Ano ang ginawa ni Nabal? He started to criticize David. May mga ginawa siyang evil plans against David. Imagine, David, the king, was doing good to him. And how did he repay David? By doing evil. Kinalimutan niya ang lahat ng magagandang bagay na ginawa ni David para sa kanya. At sinuklian niya ng evil. Dinispice niya, pinagsalitaan niya ng masama si King David. And you know, in the story, if you will read the story, David was about to kill Nabal. Nag-intervene ang asawa ni Nabal, si Abigail. Nag-intervene siya at nagmakaawa siya kay David. Sabi niya, David, no, you're a king. You know the word of God. Vengeance is not yours, it's not God. Can you please spare my husband? Pwede bang wag mo na siyang Kaya hindi siya pinatay ni David. Nabal, fool. Ano po yun? Let me say this. Yung word na fool, yung God-denying fool, to the core, ang ibig sabihin niyan is this. He is a person who forgot that God was good to him. Kagaya ni Nabal. He was a man na nakalimutan niya that David was so good to him. At sinuklian niya ng evil. At dinispice niya, sinuklian niya na hindi maganda si David for the good thing that David did for him. At ang tawag sa kanilang Bible, Nabal.
Imagine yung pangalan niya, naging doktrina mismo. Nabal, foolishness. And what is that, church? Listen, listen. This is the first kind of fool. It's true you may be a Christian, but you might be like Nabal. This is the first kind of fool. Nakalimutan mo that God has been so good to your life. And you cannot even repay Him. You cannot even serve Him and worship Him and give your life to Him sa lahat ng mga bagay na ginawa na magaganda para sa iyo ng Panginoon. Nakalimutan mo siya. You're a fool. Your neighbor. Church, don't you ever forget, lahat ng bagay na meron ka ngayon, it's from God. And don't you ever exchange those things for God, because He was the one who gave that. Kaya nga ito, sabi dito sa Deuteronomy, do you thus repay the Lord, O foolish people and unwise? Is He not your Father who bought you? Has He not made you and established you? Come on, church. Hindi ka ba niligtas ng Panginoon? Hindi ka ba ginawa ng Panginoon? Hindi ka ba binigyan ng maraming talents ng Panginoon? Hindi ka ba niya bless? Hindi ka ba bless ng Panginoon? Hindi ka ba niya binigyan ng work? Hindi ka ba niya binigyan ng career? He did. Don't you ever forget. That's why, church, here, everything that we do for God, it's always from a heart of gratitude. We serve Him, hindi para ma-bless tayo. No, we serve Him dahil bless niya na tayo. We serve Him and worship Him not to earn salvation, no, but because He already saved us. Wow, that gratitude. And the moment you become ungrateful and you forget that God has given you all these things for you to use it to glorify Him, then you become a Nabal fool and you start to live as if there is no God. Kaya maraming nabubuhay parang walang Panginoon. Ano to? I'll give you some practical applications here. Next. Next slide. Ito, orientation is toward profit, self, family, success, and good reputation. No God consciousness. Ano po yan? Maraming tao nabubuhay ang laging iniisip, ano kayang kikitain natin ngayon? Anong pagkakakitaan natin? Ano yung puro pera? Puro sarili. Saan kaya ako pupunta? Saan kaya ako mamamasyal? Saan kaya, anong nararamdaman ko ngayon? Yung bang purong ikaw na lang ang iniisip mo? There's no God consciousness. Nakalimutan mo that God has given you so much. You have forgotten. Ang lagi mo iniisip, paano maging successful? How can I have a good reputation? How can I, have bonding with my family? You always think about all these things. You forgot. You only have these things because of God. Don't be this kind of fool that you will live as if there is no God. Living comfortably without God, na para bang okay lang sa'yo. Sometimes, it's funny when I ask Christians who have not been in church or they were far from God for a long time. And then tatanungin mo sila, how are you? Kumusta ka na talaga? And they say, I'm okay. Are you really okay? Yeah, I'm okay. Nakakapagtaka yun. Why? You were far from God for so many months and all these things, and you are okay. You should not feel okay. Why? If you are feeling okay, na wala kang magandang relationship sa Panginoon, you should be troubled. Are you truly saved? And if you are saved, you are being a fool. My friends, sometimes we are blind to see the true meaning, purpose, identity, and destiny can only be found in Christ. Kaya huwag kang mabuhay na para bang wala si God. Okay, I'll give you a nice data or research. Do you know that halos pantay ang suicide rates ng mga rich, middle class to rich, at sa mga poor people? In fact, mas mataas ng konti sa rich people. Hindi ba dapat magtataka ka, hindi ba dapat mas makonti ang suicide sa mga mayayaman?
Bakit halos pantay? Mas mataas pa ng konti. They have everything. Bakit wala? Bakit parang nag-suicide pa rin sila? Bakit? I'll tell you the answer. You cannot find purpose and meaning apart from Christ. Even if you are sleeping in money, deep down, you are still asking this deep question, deep spiritual and psychological questions. Bakit? We are made in the image and likeness of God. Lahat ng tao, tatanungin nila to sa kanilang sarili. Tatanungin nila, saan kaya akong pupunta pag ako namatay? Ano bang purpose ko dito sa mundo? The question of identity, people are asking themselves, sino ba ako? And what is the world trying to do? Sinusubukan niya, i-define. You are defined by your sexuality, you are defined by your status, you are defined by your education. Kaya minsan, nagiging identity natin, yung trabaho natin, yung sexuality natin, and all. But no, you are not fulfilled because deep down in your heart, meron kang deep question, sino ba talaga ako? Ano ang purpose ko dito sa mundo? Ano ang meaning ng aking buhay? And you can never answer those questions apart from God. Only when you have that relationship with God, then you find the answers to these deep spiritual questions. At doon ka nagkakaroon ng peace, purpose, and meaning. Wow. So don't be a fool na mabuhay ka na para bang wala ang Panginoon. He is real. And to our visitors today, let me say this. God is real and He desires a relationship with you. Nahiwalay ka sa Kanya dahil sa kasalanan, but God wants to have that relationship with you. Gusto niya ipakita sa iyo na meron kang purpose, meron kang meaning, meron kang matibay na identity sa Kanya. Please, I want you to respond today to God and tell Him, Lord, I receive you as my Lord and Savior. Amen. Don't be a Nabal. Amen. Yan. So tingin po sa katabi, pakisabi sa katabi, huwag kang maging Nabal. Alright? Don't be a Nabal, okay? Alright, the second kind of fool. The second kind of fool from the Hebrew word pethi. Ang pangalawang fool is the simple fool who is easily swayed for he has no foundation in God's word. Easily swayed, simple fool. Bakit po? Wala siyang matibay na foundation sa salita ng Panginoon. Ang Hebrew word po na yan ay yung word na pethi. At marami mga verses sa Bible na nagamit siya sa word na fool, nagamit siya sa word na simple, nagamit siya sa word na young. Doon sa ating King James, yung mga words there. Young, simple, ang Greek word nun is pethi. At kagaya ng isang bata, since nagamit siya sa word na simple or young, ang gusto ko lang ma-imagine nyo dito is this. Next slide. Ang gusto ko lang ma-imagine nyo dito sa second point na ito, sa simple kind na fool na ito, is yung door na na-open siya both ways. Do you imagine that kind of door? Yung gumagano. Pwede nyo siya itulak pa ganito. Pwede nyo rin siya itulak pa ganito. And then pag malakas yung hangin, nagsisway siya. Yun ang ibig sabihin ng simple fool or pethi. Ibig sabihin, walang solid ground. Kung anong sinabi, kung anong uso, sumusunod lang. Where the wind blows, there they are. That's a simple fool. At nangyayari itong simple fool kapag wala kang matibay na foundation sa Word of God. Kaya nga church, dito po sa ating church, hindi ko alam kung napansin nyo to, but our church is not as ministry-driven as other churches. I'm not saying na hindi tayo magkaroon ng ministry. What I'm saying is this. Tayo, pag mag-join tayo in a ministry, it is the fruit of us knowing God more. Kaya nga, dito mo sa ating church, ang pinaka-focus natin dito is studying the Word. Ano po yun? Pag new member ka, we immediately invite you, come on, join our discipleship program. We give you a material dun sa discipleship program na yun. Kailangan i-force ka namin to read your Bible. Sorry for the word force. We're not forcing you, okay? But we are trying our best to get you to read the word Bible.
To read the Bible. Meron tayong Bible reading program every weekend. Since nag-start tayo as a church, Bible reading program. We have a memory verse program every week. We have doctrine class Thursday, prayer meeting Friday. I even told our preachers now Friday, come on, I want to teach the Word. And then Sunday, ano yan? Even when I preach, I give you a preaching na talagang it is going down in the Word of God. Bakit po? We will never get out of simple foolishness. If you are not grounded in the Word, we will always be swayed. And that is what is happening today. Sabi ng Bible, we are swayed by every wind of doctrine. May bagong lumabas na doctrine, pinaniwalaan, yun ang naging buhay. Nung lumabas yung law of attraction, aba, kahit mga Christians, law of attraction na rin daw ang nag-bless sa kanila. Nung lumabas yung mga new age thoughts of, i-manifest mo lang, papasa ka. Anong i-manifest mo lang, papasa ka? You have trusted manifesting more than God. Magsuot ka lang ng red na brief, pasado ka. Imagine, we have trusted so many things. Ano yun? Simple foolishness. Driven by every wind of doctrine. Especially today with the advent of, preachers, televangelists in YouTube and all this. By the way, hindi problema ngayon ang resources. You can find a lot. Ang problema ngayon, filtering. Ano ang tama sa mga pinapakinggan natin. At di mo madidiscern yun if you are not growing in the Word of God. Madali kang masway ng doctrine, madali kang masway ng, deceit of riches. Kaya marami ngayon nasa scam. Bakit? Sige na, brother. Mag-invest ka na dito. 30% per month. Saan ka nakakita ng 30% per month? Scam na yun. 50% per month. No. And yet we are so deceived. Yung mga pinagsasabi ng tao sa atin, so may magsabi lang sa'yo, sis, parang tumaba ka konti ah. Sobrang discouraged ka na. Sobrang offended ka na. May nagbola lang sa'yo konti, sinagot mo naman agad. What's this? Simple foolishness. You are easily swayed by people, by things. Don't. You need to have a solid ground in the Word of God. Amen. Kaya tignan niyo itong verse na ito. Proverbs 1:32, for the turning away of the simple shall slay them. Many Christians na hindi pa gaanong nag-grow sa Word ng Panginoon, ano ang gagawin ng kaaway? He will offer you the world. By the way, Satan offered the world to Jesus Christ. And that is what the devil is doing to all of us, offering us the world, offering us so many opportunities. And we start to grab all of those things. And what happens? We turn away from God. At yung paglayo mo sa Panginoon, that is what will destroy you. So don't. You know that saying, opportunity comes but once. That's not even true. So ano gagawin mo? Opportunity comes but once. Kaya kahit alam mo yun, hindi mo diniscern ng maayos yung opportunity. Green up mo naman agad. No, you know what? I tell you this. The will of God, it's at the right time. It's at the perfect time. At kung will yan ng Panginoon, kahit hindi mo pilitin, ibibigay niya yan sa'yo on His perfect will and perfect time. Why? God knows the best opportunity for you. Hindi dahil may opportunity ka, na marami kang opportunity, feel mo na, wow, I'm so good. No, you have to discern those opportunities. Kailangan tinatanong mo yung sarili mo, Lord, ito bang opportunity na ito, will it bring me closer to you? Ito bang opportunity na ito, will it allow me to serve you better? Will this opportunity be used for God? If the answer is no, don't you ever take it. You will be destroyed. Don't. Please, don't. And kayo mga single professionals, I tell you, the more you see the real world,
the temptation of money, and even the temptation of power that's even more dangerous. You see, the temptation of power, the temptation to control people, and all these things. Ang daming opportunities. Don't be a simple fool. Yayayain ka nila. Sabihin nila, you know, brother, hindi mo rin lang matatalo ang sistema ng korupsyon. Sumali ka na lang. If you can't beat them, join them. You know, in our Bible reading in the book of Proverbs, the Proverbs said, no, avoid it. Do not pass by it. Turn from it. May mga opportunity dyan, nasisingit. Ito, brother, konti lang to. You know, no sin starts big. It starts small. So you have to be discerning. Konti lang to. Anong konti lang? Lalaki din yan. So don't allow yourself to be swayed. Don't be a simple fool. Amen. So let's recite it. Tell your seatmate, don't be a petty. Yan, para simple fool. Alright? Huwag kang maging petty or simple fool. Alright? The third kind of fool. The third kind of fool is the stubborn fool. The stubborn fool who clings to evil and delights in wrongdoing. So yung simple fool, madaling masway. Yung nabal, nabubuhay na parang walang Diyos. Ito naman, kesel, the stubborn fool. Ay, ibig sabihin nito, he is loving evil. He is running towards evil. Kaya ginamit yan sa Proverbs 26 verse 11, as a dog returneth to his vomit, so a fool returning to his folly. Yung aso, pag sumuka siya, kakainin niya ulit yung suka niya. Ano po yun? Kadiri yun, di ba? And yet, that's the same word used for us. Hinatak na tayo ng Panginoon from Egypt. Nung nakalabas na tayo sa Egypt, anong inisip natin? Gusto ko makabalik sa Egypt. May onions, may garlic. And the whole of the Bible is like that, to show us that there are people, Christians, that even if they are saved, they still want to go back. Mga kapatid, isinuka mo na ang iyong old lifestyle. Huwag mo na balikan. Kesel, the stubborn fool. It's about sin. And here, let me break it down. Okay, so, next slide. How do we describe a stubborn fool? They run to sin. They even go back to it. The book of Proverbs told us na, you know, sometimes we are tempted na tayo ang pupunta sa kasalanan. Tayo ang pupunta sa lugar ng kasalanan. Na tayo ang mag-i-initiate ng sin. Tayo ang magpaplano ng sin. No, the Bible says, consent not. Don't, nasa utak pa lamang siya, patayin mo na agad. Kill it, mortify it. Pray it to God, Lord. Help me not to run into sin. And many of us even go back to sin. And you know, one of the mysteries in the book of Proverbs, and not just in Proverbs, but even in sa field ng psychology, ito ang isang nakakapagtaka. Bakit laging bumabalik ang tao? Kahit natikman nila yung hindi magandang consequence. I want to think about that. I don't know kung meron nang na-try dito na magdala kayo ng mga family members sa rehab. We tried that. Alam niyo ba, dun sa rehab, kunwari, mga alcoholics, yung mga ibang merong struggling with addiction, they will be brought to the rehab. You will pay 30,000 a month just para lang i-detox ka nila. 5 months ka magsistay doon. And then lalabas sila after 5 months. You know what? Ang sabi ng record, 60% of those people, more than half, ay magre-relapse at babalik in just under 2 years. Ganun kabilis ang relapse. In just under 2 years, 60%, punta pa rin sa dati. Christians, you will just be amazed.
You will be shocked. Nagkamali, naramdaman nila yung consequence ng sin, tapos after some time, ginawa ulit nila. Di ba nakapagtaka yun? The answer, foolishness is bound in the heart of a child. Foolishness is bound in our hearts. It's only the Word of God that can get us out from foolishness. At lahat tayo, meron tayong lahat na tendency na ganun. Nagkamali ka na nga, nagsuffer ka pa, inulit pa rin natin. Kesel. Hindi kasalan, kesel. So, yeah. Okay? Let us not go back or run into sin. And to this fool, to people like this, who are struggling with a kesel kind of foolishness, our consequence, it doesn't scare them. That's why, parents, I'll teach you a good parenting way to discipline, okay? Pag mga bata yung ating mga anak, ang lagi nating panakot sa kanila ay consequence. Please, do not do that. Anak, pag ginawa mo to, papaluin kita. Anak, pag ginawa mo to, grounded ka. Anak, ganito. Puro consequence. Under psychology, behavior therapy lang yun. That's the least kind of behavior modification technique. Yung reward system. Pag ginawa mo to, ito ang consequence. No. Ang puso ng tao, sobrang foolish yan. At darating yung time, hindi yan takot sa consequence. And so don't you ever try to behavior modify people or tell them to behave by using consequence. No. Tell them the fear of the Lord. Anak, don't do this. God is watching. This is wrong. Paluin man kita o hindi, pero papaluin kita dahil mali yan. Pero paluin man kita or hindi. Anak, this is wrong in the sight of God. Ganun tayo mag-explain, okay? Para ang kinakatukutan nila, hindi yung palo mo. But that they hurt God, and God is watching them. Why? There comes a time, hindi mo na mapalo ang mga anak mo na yan, hindi mo na malalaki na yung mga yan, lalaban ng mga yan, hindi takot sa consequence. No, tell them that it is God who is looking at them, at ang Panginoon, pag siya ang namalo, mas masakit yan. That's why I don't even tell young people here, kayo mga young people, you know this. Did I ever tell you, okay, don't be involved in premarital sex or immorality dahil pag nabuntis kayo, mahirap kayo mabulik sa pag-aaral kasi magiging nanay kayo nang wala sa oras. Did you even hear me say that? No. I always tell you, don't be involved in premarital sex because God is hurt. That's a sin against God. You are grieving the Holy Spirit. And magiging, balakid yun sa relationship mo sa Panginoon. That's it. May consequence man o wala. You have hurt God. And that's it. Why? That's how we counter foolishness. The fear of the Lord. Kaya ngayon, maraming mga tao dahil magaling sila sa batas. Meron tayong mga lawyers dito. Magaling sa batas, magagaling sa mga processing ng mga sa mga government agencies. Akala nila they can, manipulate the consequences. Kaya nila manloko, kaya maging corrupt na hindi sila makakatikim ng maraming consequence. Bakit? Kaya nilang lokohin yung consequence. But I tell you this, you cannot fool God. That's why in our heart, folks, is the fear of the Lord. At sabihin natin, every time we sin, we bring our temptation to God, we bring our sin to God. Lord, give me grace that I will run away from this. That's it. Amen. Don't be a fool, always running to sin. At ito, nilagay ko dito, itong kesel foolishness na ito, they justify their sin. And they distance from God by blaming people, their temperament, their circumstances. They cover up their sin rather than repent. You're a kesel fool if you're like that. Bakit ka malayo sa Panginoon, kapatid? Dahil sa Kanya, dahil sa Kanya. No, it's because your heart is far from God. Come on, come back. That's it.
Amen. Bakit hindi ka mag-serve? Kasi ganito yung mga problema, ganito yung mga circumstances. No, the Bible says, when God's grace is over your life, alam mo yun, you can serve God, and He places you above the storms. Wow, in the Bible, yung mga mahirap, sila pa ang mga naging givers. Yung mga andaming responsibilities, sila pa ang nagsuserve. Bakit? Wala yun sa circumstance. Nasa puso yan. Don't you ever try blaming, amen, people. And today, kasi ngayon, talagang ang mental health awareness, lumago na yan. And today, do you know that people are even using their temperament just to cover up their sin? Don't. Bakit mo ginawa yan? Kasi, depressed ako. Even if you are depressed, it's not a reason to hurt someone. Even may pinagdadaanan kang emotional problem, it's not a reason to disobey your parents. Sin is sin. Repent from it. Huwag mo hayaan na yung temperament mo, yun ang manguna sa iyong buhay. No. Amen? Kaya nga ito, may tanong ako, ano ang temperament or personality ni Jesus Christ? Introvert ba? Extrovert? Ano ba? Sagot? Wala. Bakit? He was an introvert when he needs to be an introvert. He was an extrovert when he needs. When God calls him to be an extrovert, whatever the situation is, as long as he will glorify God, nag-a-adjust ang kanyang personality. Ganun ang tunay. Na anak ng Panginoon. We're not guided by our temperament or personality. We're guided by the Word of God. Not by our problems. Do you know people na mga nagsasuffer, ang daming suffering, ano ang tendency? Nagiging masungit. Nagiging bitter. Laging nakasimangot. Negative bias yan. Pag nakakita ng tao, negative lagi. Why? Because I understand, ikaw dumadaan ka sa hirap, sa extreme suffering. But let me tell you this, pag nagsasuffer ka, you have to bring that to the Lord. I-process mo yung suffering mo. Makipag-usap ka sa mga church leaders para kahit nagsasuffer ka, you are growing in grace. Kasi hindi rason na nagsasuffer ka, tapos lagi kang nakasimangot. Iritado ka lagi. Don't let your problems define who you are. Be a blessing, even in problems. Are you trying to get me, church? Let's not act as fools. Let us be wise. Amen. At panguli, the last kind of fool is this, the rebellious fool, who only trusts his own judgment and refuses correction. From the Hebrew word, evel. And for me, this is the worst. When you refuse correction. Kaya nga po, sabi ng ating verse, Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but evel despise wisdom and instruction. Ginamit niya yung strong word na despise. Ayaw niya, galit siya sa correction, sa wisdom. Ito yung mga tao na alam nila lahat. Minsan nakakatawa, pag bata tayo, alam natin lahat, di ba? Parang alam mo lahat. Ang yabang, ayaw makinig ng correction, ayaw makinig ng instruction. Folks, hindi mo po alam lahat ng bagay. You don't know it. You don't know the deep things of God. You don't know many things. That's why we should always be open to teaching, correction, and wisdom. Don't be an evel. Here are some signs that you are struggling with an evel kind of foolishness. You never ask for advice. Don't be a fool. Sabi po ng Bible, in the multitude of counselors, there is safety. Gusto mo na maging ang mga decision mo sa buhay safe, maayos siya, God glorifying, humingi ka ng advice. Please do not pretend that you are the fountain of wisdom and knowledge. You are not. You know, you are about to make heavy decisions in life. Magpapakasal ka, mamimili ka ng career,
magkakaroon ka ng mga big decisions, tapos never kang humingi ng advice. Anong gusto mo sabihin? Na sobrang galing mo. Don't be that fool. Amen. Tingnan niyo po ito, Proverbs 12:15, an evel is right in his own eyes. Ganito daw po ang evel, foolishness. Sa mata mo, lahi kang tama. You're always right in your own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. When you listen to counsel, you become wise. And the worst part of evel, foolishness, is this. The Bible says, you start to hate the ones who correct you. Kaya nga sabi ng Proverbs, correct a wise man and he will love you. Correct a foolish man, he will hate you. That's how you know you're dealing with a foolish person. Pagkatapos nung sinabihan ng maganda, alam mo ang motive mo, gusto mo lang siyang tulungan sa buhay, binigyan mo ng magandang advice, konting correction, ang reaction niya, galit siya sa'yo. You're a fool. Folks, ang tunay na wise, kapag na-correct yan, thank you. I'm gonna improve my life. Amen. Folks, are you listening to this? And some of us, we're always like this. We hear a verse, we read a verse, we hear the conviction of the Holy Spirit. Nagagalit tayo. Huwag kang magalit sa pastor, huwag kang magalit sa parents mo, huwag kang magalit sa mga kapwa believers mo if they try to correct you. No, the Bible says, if someone is correcting you, they love you. Kasi madaling sabihin na, bahala ka na, ayoko makialam, magagalit ka din lang sa akin eh. Ba't pa kita pagsasabihan? Bahala ka. Pag naging ganun ang tao sa'yo, hindi ka niya love. That is indifference. Pero ang taong nagko-correct, ganito ang nasa mindset niya, iko-correct ko to, ang hirap sabihin. Naranasan niyo na bang mag-correct, guys? Di ba ang hirap magsabi ng correction? Piniplay mo siya paulit-ulit in your mind. Why? Because you know that there is a price when you correct someone. And the price is this. There is a chance they will hate you. Pero dahil mahal mo yung tao, sasabihin mo pa rin. At pag nag-react siya, na nagalit siya sa'yo, that's when you know you're dealing with a fool. You have to pray hard, Lord. Open the eyes of this foolish person. But when that person starts to love you more, seeks your advice more, dahil nakita niya yung genuine love sa'yo because kinorek mo siya, gusto mo ang best para sa kanya, nakita niya yun, he will love you more. Then you're dealing with a wise person. And you know, you can trust that person to do something else. Bakit? Alam mo, wise yung tao niya. And so church, let us not be an evel kind of fool. Na ayaw natin ng correction, ayaw natin ng advice, hindi tayo humingi ng advice. And we hate those who correct us. No. Please. Amen. And you know, ano ang solusyon? Ano ang solusyon? Psychology can give a lot of tips dealing with foolishness. But you know, the ultimate solution is this. God became a fool himself by coming down to become a man, to be born in a manger. A God who will die. Jesus Christ. Alam mo yung pinaglaruan siya ng mga tao, nampasampas siya, sabihin mo nga kung sinong humampas sa'yo. Pero hindi siya sumagot. He came down here and the Bible says, what He did is foolishness. Bakit? Kasi sabi ng mga Greeks, yan ang Panginoon nyo? Tao lang siya? Namatay siya sa cross? Walang kalaban-laban? Fool. God became a fool to reach foolish people like us. He came down, from being glorious, He came down to be a fool. That's why no one believed Him. The religious people did not believe Him. He became a stumbling block to the Jews. He became foolishness to the Greeks. No one believed Him. Why? Gusto ko makita niyo yung foolishness ni Kristo. Hari ka, pero pinupunasan mo yung paa ng mga apostles mo. Saan ka nakakita nun?
Hari ka, pinanganak ka sa manger. Hari ka. But you know, people despise you at hinayaan mo yun at hindi ka lumaban, you are a fool. But Christ became a fool para maabot niya tayong mga foolish people. And He promised that if we believe Him and trust Him by faith, He will get us out from foolishness. And He will be our wisdom. Hatakin niya tayo doon. And as I end this preaching, let me tell you the fifth kind of fool. Dito kasama sa 4 na Hebrew words, okay? Pero doon po sa New Testament, may binanggit na kakaibang klase ng fool. Sabi sa 1 Corinthians 4:10, we are fools for Christ's sake. But ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. God, who was rich in wisdom and glory, became a fool to save us. And now that we are saved, the Bible says, we should become fools for Christ. Kakaibang klaseng fool. Ano ito? Ito yung foolishness na alam mo yun, sobrang you are worshiping and you are rejoicing in the Lord. You are worshiping God and serving God. At wala kang pakialam kung mukha kang fool sa mundo. But you are okay to be a fool for Christ. And I know, marami na sa inyo, naranasan nyo to. Gagala yung mga friends mo ng Friday or Sunday. Tapos sasabihin mo, hindi na ako sasama. Mag-worship kami. Anong reaction nila? Tanga ka ba, bro? Are you a fool? Minsan na nga lang tayo magkaroon ng band, minsan na nga lang tayo magkaroon ng ganito. Mag-worship ka pa. You are a fool in their eyes. But they do not understand you are wise in Christ. Honorable, but we are despised. You are despised by others, but you are honorable to God. If you become a fool for Christ. Nakikita ka nila, bibigay ka ng offering mo, sabihin, ha? Naghirap ka. Ba't ka nagbibigay ng offering mo? Invest na lang natin yan, blah, 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 blah. Hindi nila naintindihan. You're a fool, but wise in Christ. Despised, but honorable. Weak, but strong. Wow. I remember when I first gave my life to the Lord, mga family reunion. Alam niyo ba, nung bago pa lang akong pastor, ayoko mag-attend ng family reunion. Kasi may mga relatives, yun ang sasabihin, hirap maging engineer, hirap pumasok sa TI, tapos magre-resign ka lang. Anong katangahan yan? They don't understand. We are fools in Christ, but you know, we are fools to them, but we are wise in Christ. So that is our calling today, to get out from those 4 kinds of negative foolishness and to become a fool for Christ. The people look at you and they say, "Ang tao na to, parang ano to? Parang di nag-iisip." Pero hindi nila naintindihan that you're a man or a woman dedicated for Christ, dedicated to worship and serve Him, even ready to give up your life, your time, your money, your energy, your talent, just to please God. You may look like a fool, but you're honorable to God. So I know I started my preaching by saying, don't be a fool. But church, let me end by saying, be a fool for Christ. Nakibawiin mo sa katabi mo kasi ang dami mong sinabi sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, be a fool for Christ. Amen. Amen. Next slide. As I end this preaching, I want us to sing this famous song. Di ko alam kung napansin niyo yung ating kanta ngayon. It's all about grace. Because as I've said, grace lang ng Panginoon na magtatanggal sa atin sa foolishness. At yung sumulat po ng kantang Amazing Grace, ang pangalan niya ay John Newton. And in his biography, makikita nyo, na paulit-ulit niyang sinabi, at paulit-ulit niyang inadmit that he was a fool who have done many foolish things. In fact, kung kilala nyo yung story ni John Newton, he was a violent, rebellious sailor who mocked authority. He openly blasphemed God and ridiculed Christians. He lived in sexual immorality, drunkenness, and cruelty. At ang pinakamatindi, he was part
of the slave trade that was happening in London, Egypt, India. Nagbebenta yan ng mga slaves, profiting from human suffering. But then, one day on the road, it's not on the road, on the sea, in one of his voyage, doon niya na-meet ang Panginoon. Siya ay naligtas, siya ay naging pastor, siya ay naging minister sa isang prominent church sa London, and people would come to listen to him. At paulit-ulit niyang sinasabi, I was just a fool saved by God. At sinulat niya yung kanta, Amazing Grace. Hopefully, hindi niyo makalimutan. Alam ko marami ng mga bagong worship songs sa'yo. But don't you ever forget this old classic, Amazing Grace, how sweet the sound that saved, ginamit niya yung word na, wretched, sirang-sira, foolish like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. You know this song, right? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Come on, one more time. Let's say it prayerfully. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. Let's all stand up, church. Come on.